Sa nangyaring insidenteng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, bigyan sana ng pansin ang welfare ng mga kabataang ito, lalo ng edad 15 anyos, 14 anyos na di umano'y nakapatay ng 3 estudyante at nakasugat ng mga estudyante rin sa kanilang paaralan. Grabe, ano? Sinabi ni Mayor Alfred Romualdez, kawalan daw ng rehabilitation facility sa kanilang lugar. Talagang grabe itong gobyerno na to, no? Ang problema pa, ang sabi ng DSWD, dadalhin daw mga sangkot sa pamamaril sa Tacloban City sa Bahay Pag-asa. Ngunit ang sabi nga ni Mayor Alfred Romualdez, meron ng social worker pero kawalan ng psychologist, psychiatrist ang siyang gagabay sa mga kabataang ito na mananatili di umano sa isang rehab facility na 1 taon na bibigyan daw ng moral support at may balik sa kanilang pamilya after 1 year. Grabe, ano? Kung dito nga sa Metro Manila, kung inyong makikita ang mga sinasabi, mga rugby boys, yung mga sinasabing batang hamog na namamalimos sa kalsada, at nakikita natin sumisigot nga na ibang klaseng chemical katulad ng rugby nga, hindi nga nagagawa ng sinasabing LGU Kaya nga sa nangyaring pamamaril sa Tacloban Leyte, talagang matuto na tayo. Matuto sana ang gobyernong ito na magkaroon talaga ng isang magandang pasilidad para sa mga kabataang naliligaw ng landas, lalo na nga itong 2 kabataan na namaril nga sa kanilang mga kaklase sa San Jose National High School. Grabe. Ang sabi nga ng ilang mga kabataan na dinadala daw sa Bahay Pag-asa, kawalan ng pagkain, kawalan ng matinong pasilidad, kaya sila tumatakas. Kung yung mapapansin nga sa Metro Manila, makikita mo isang araw naglipa na lalo na sa EDSA at ilang magagandang lansangan dito sa parte ng Metro Manila. Huhulihin ng DSWD, dadalhin sa Bahay Pag-asa. After 1 month na makikita mo nasa lansangan na naman sana bigyan ng mga sinasabing, lalo na yung mga politikong nandambong sa ating mahal na inang bayan i-share naman ninyo yung mga salaping dinambong nyo dito sa mga sinasabing pasilidad para nga magabayan ng maayos ng mga kabataang naliligaw ng landas sa panahon ng social media at sa paglaganap na internet, lalo na itong mga kabataan na napapabayaan nga ng magulang na naglalaro ng kanilang mga gadget, lalo na yung mga sinasabing mararahas na gameplay, talagang natututo ang mga kabataan na manakit sa kanilang kapwa kabataan, lalo na ang iniisip nila dun sa Juvenile Justice Act nga. Below 15 years hindi sila makukulong, kaya ang tatapang nitong mga batang ito na ang alam nila, dadalhin lang sila sa Bahay Pag-asa, bibigyan ng 1 taon na kakalungin at sabihin na bibigyan ng mga moral support at ibabalik daw sa kanilang mga kanya-kanyang mga magulang. Pero ang nangyayari ito, kaya lumalakas ang kanilang loob dahil nga alam nila na hindi sila makakasuhan at makukulong sana naman itong ating gobyerno talagang magbigay ng isang magandang kompletong pasilidad. Mayroong social welfare, mayroong psychology, psychiatrist, merong magandang kinabukasan ng mga batang kakalungin ng sinasabing Bahay Pag-asa. At siyempre, pagka ikaw nakakalung doon, dapat meron sapat na pagkain, vitamina, at talagang bigyan sila ng magandang counseling. At sa paglabas sila sa panibagong buhay, magiging matino na sila at hindi na muling babalik sa kanilang ginagawang hindi maganda sa kanilang mga kapwa kabataan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.